The Lord be with you. And be with your spirit. A reading for today is taken from the book of Mark, chapter 1, verses 1 to 8. Glory to you, O Lord. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauna sa iyo. Ihanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo ipatawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai, balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinapuritan namin yung Panginoon Kristo. Amen. Amen. So, tayo'y makinig sa mabuting balita ng Diyos. Ngayong araw na ito ay Second Advent Week, Sunday. So, sinindihan yung pangalawang purple na kandila. It signifies peace. At ang kandila na yun ay tinatawag na Bethlehem Candle. Bethlehem Candle. Pero alam niyo ba kanina, ako'y nagsimba dito sa St. Francis sa Tokyo, St. Francis Church. Nagulat ako kasi di ba sa loob ng simbahan meron tayong yung mga belen na ginagawa? Ayan, mga belen. Nagulat kami, mga parishioner, kasi nandun si Mama Mary, nandun si Joseph, nandun yung mga shepherd, nandun sila lahat. Pero wala si Jesus, wala si Jesus. At inexplain ni Father bakit wala. Sabi niya, alam niyo ba kung nasaan siya? Kasi doon sa may Belen, ang daming bato. Sabi niya si Jesus, nandun sa ilalim. So, tinabunan ng bato si Jesus. So, Jesus is under the rubbles. Bakit? Kasi nga, hindi daw siya celebrate ng Bethlehem ngayon. Yung nangyari, yung bang celebration natin, Christmas, dahil sa nangyayari sa Gaza at Israel. So parang hindi maganda na i-celebrate natin, samantalang ang daming mga bata, mga walang kamuwang-muwang na namamatay sa giyera. Kaya sabi ng pare, nandun siya sa ilalim ngayon si Jesus sa mga rabo. Nakakayak nga pinicturean ko nga Tapos sabi ni Father, tuwing pumunta kayo ngayon sa simbahan, pag pumasok kayo, magdala kayo ng bato. Huwag kayo magnakaw sa mga kapitbahay. Magdala kayo ng bato. Dagdag nyo. Pag gusto ko, dumami ang bato dito. Gusto ko makita ng lahat kung gaano tayo, very sad sa nangyayari sa mga namamatay lalo sa Gaza at Israel, na mga bata na walang kamuwang-muwang. So, napagandang yung bang paalala sa atin na nakikiisa tayo dun sa lungkot na nangyayari doon ngayon, lalo sa mga bata na mahihina. At ito yung dito ngayon sineselebrate natin yung Second Advent na kapayapaan, pero nasaan nga bang kapayapaan? Tayo mga Pilipino may tinatawag na habang maikli ang kumot,
matuto tayong mamaluktot. Habang maikli ang kumot, matuto tayong mamaluktot. Kapag naman humabat lumapat, saka mag-unat-unat. So, ito yung paalala din sa atin ngayong Advent. Second week of Advent. Na sa paghahanda natin, kailangan matuto tayong mamaluktot. Dapat tayong magsakripisyo, ibig sabihin. Diba? Pag may mga bisita tayo, hanggat maaari, bigay mo yung pinaka-the best na tulugan. Kahit diyan ka na lang sa sopa. Kasi gusto mong mamaluktot, gusto mong ipadama yung pagmamahal, yung paghahanda. So tayo ngayon ay nasa second week na. Ang paanyaya ng Diyos sa atin ay pwede bang magsakripisyo tayo sa ating paghahanda ngayon. Una, pagsasakripisyo sa pagdarasal sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa Middle East. Pero ang pagsasakripisyo nating personal para sa paghahanda ng Christmas, ng pagdating ng Diyos. Bakit? Kasi ito yung gospel natin na sinisigaw ni Juan Bautista na magbago. Na dun sa book of Isaiah, sinabi din dun na tuwirin ang kanyang landas. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, sabi. Darating siya, pero tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tuwirin. Bakit tuwirin? Bakit nating tuwirin? Ano ibig sabihin? So, malala ko pala yung pag ako yung umuwi ngayon, kahit noon pa sa aming probinsya, papuntang Nueva Vizcaya, galing Manila, ganyan, lagi kaming dumadaan doon sa Santa Fe. Santa Fe na yun na bundok, ay talagang parang Quezon na yung sigsag ba? Matindi ang sigsag doon. At maraming nadidisgrasya. Ganon. At pag mayroong mga bagyo, nagkukuhan siya, nag-erode. Kaya kuminsan, inaabutan kami sa daan ng oras, araw, ilang araw, ganyan. Hindi kami makadaan dahil nga sa nangyayaring yon. Mga sabi nga, stranded. Yan, stranded. Hindi makatawid dahil sarado yung mga daan. So, bakit ko sinasabi ito? Kasi, ang biyaya ng Diyos, pag may mga hadlang, hindi nakakadaloy ng malaya o maayos yung biyaya ng Diyos. Kaya sa buhay natin, pag hindi natin ituwid yung daan para kay Lord, hindi siya makakapasok ng diretsa sa ating puso, lalo ngayong Pasko. Ano ba yung mga nagkokos ng stranded sa atin? Yung laman ng puso natin, di ba? Meron ka bang tampo, meron ka bang galit, tanggalin mo na yan kasi yan yung mga nagko-control. Hindi aagos yung biyaya ng Diyos. Hindi makakapasok ang Diyos sa puso natin. Ngayong Pasko, pag may mga ganung nararamdaman tayo, di ba? Parang wala lang ang Pasko. Parang ordinaryo lang na buhay na ganon. Pero bakit hindi nating ambisyonin na ngayong Pasko naman ay maranasan natin yung magandang Pasko? May kapayapaan, masaya ka, may galak ka sa puso mo, wala kang kaaway. Yan. So, wag nating ito yung hinihiling ng ebanghelyo natin ngayon na tanggalin natin yung mga hadlang, ituwid natin yung daan. Huwag tayong pa-stranded sa bagyo. Maraming pumipigil sa atin. Pwedeng pumigil na okay lang na may galit ako, okay lang na saka na lang ako magpatawad, saka na lang ako magmahal, saka ko na lang siya tawagan, ganun ba? Yung dapat yung matagal mo nang hindi tinatawagan, ba't di mo siya tawagan ngayon, di ba? Baka naghihintay lang, baka may mga tao pa na yun ba, nalulungkot sa buhay na hinihintay ka lang, bakit hindi mo tawagan, ganyan. So, yun yung mga bagay na paalala ng Diyos. Yung way of life natin, malimit, prevents the coming of Jesus in our hearts. Yeah? Kaya ang puso natin, dapat malinis, makakapasok ng malaya ang Diyos. And then,
Ito yung tinatawag na yung mga spiritual disciplining natin, discipline. Kailangan natin ng spiritual discipline. Ito yung time na siguro na maghinay-hinay tayo. Yung time na mag-reflect tayo, magmuni-muni. Ano bang nangyari sa akin sa buong taon? Diba? Ano bang magandang nangyari? Ano bang, di ba maganda yung, ngayong taon, sabi ni Sir Sonia, mayroong nabago sa ating community o may, di ba magandang i-reflect na, mayroon pala akong magandang nagawa ngayong taon. Ganun. Kasi ito yung ito yung makikita mo na gumagalaw ang Diyos eh. Hindi siya tumitigil sa buhay natin. So, at dito ay makita rin natin na si John the Baptist ay siya yung naghanda ng daanan ni Jesus bago dumating. Ay, kinukumpara nga itong si John kay Elijah. Alam niyo si Elijah and John, may tawag ng iba ay may parallelism, yung may paghalintulad. Parang sinabi nga na si John daw ay siya si Elijah. Kasi si Elijah, bigla na lang kinuha ng nag-aapoy na chariot, sakay ng kabayo, ba? Nagbabagang mga kabayo, dinampot na lang, dinagit na lang siya at tinaas na sa langit. Ganun siya kinuha. Kaya ang sabi sa ating banal na kasulatan na bumalik na si Elijah sa katauhan ni John the Baptist. Kasi pareho sila ng buhay. Pareho sila ng yung spirito, pareho sila ng power na nilalabas. Pareho sila ng paano pa tawag dito kung ano yung way of life nila. Pareho sila, kaya sabi nila ay si John ay si Elijah. So si John kasi parang si Elijah noon ay nagkasalang mga Israel, kaya pumunta si Elijah, tinugo ng Diyos. Na mighty prophet talaga siya, na pinaalala yung kanilang mga pagkukulang kasi sumasamba na sila sa mga Diyos-Diyosan, yung mga Israelites noon. Ngayon naman si John ay sumisigaw din sa disyerto. At sinasabi niya, magbago kayo, magbalik loob sa Diyos. So tayo yun. So dito ay si John ay nung inahanda niya ang pagdating ni Jesus, hindi siya lumapit sa gobyerno na may kapangyarihan, hindi siya lumapit sa mga pare na may mga tawag dito malakas ang kapangyarihan din nila, sa mga mayaman, hindi siya lumapit doon. Kundi ano ginawa niya? Pumunta siya sa disyerto. At doon, sabi sa ebanghelyo natin ngayon, na ang daming sumama. Sabi niya, halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem pumunta kay Juan upang makinig. Pero mo, disyerto, sumunod sila. Ibig sabihin, halos lahat na gustong magbalik loob sa Diyos, o makinig. So, ano yung bakit sa disyerto? Kung titignan po natin ang disyerto ay, it's a place na lacking of food and water. May scarcity ba? Halos walang pagkain, walang tubig. Yan. Ang living condition doon ay napaka-hostile, napaka-harsh, ba? Para sa mga halaman, para sa mga hayop, para sa mga tao. Kaya ang disyerto ay parang, yun nga, walang buhay. Tawag ko doon ang disyerto, walang kabuhay-buhay. Kasi napakainit, kung gabi napakalamig naman. Parang extreme. Ang daming mga kondon, scorpion, mga ahas, ganyan. So, ang disyerto ay talagang ito yung lugar na kung saan merong talagang need. There is need, this desert. So, ang pinapakita ni John dito ay nung pumunta siya sa disyerto, doon niya na-encounter si Lord. Ganun pala, pag may mga nakakaranas tayo ng mga disyerto sa buhay natin, doon natin na-encounter ang Diyos lalo. Yung mga experiences natin na very dry, yung parang walang kabuhay-buhay yung buhay natin. Parang wala lang. Parang wala ang Diyos.
Pero sa totoo lang, yun pala yung place na kung saan doon natin may encounter ang Diyos. Doon mismo sa mga desert places. Yung mga pusong uhaw, yung mga pusong kulang sa pagmamahal. Yung mga, hindi lang siguro sa pamilya natin, sa trabaho din natin, sa community natin, sa mga kaibigan natin. Kulang maraming pagkukulang na nararanasan. So, dito, sa disyerto natin ay kung marunong lamang tayong makinig, gaya yung mga salita ni Juan Bautista, ma-encounter natin ang Diyos. Kailan ba tayo mayroong mga disyerto sa buhay? Yung mga time na meron tayong parang gusto mo nang give up, parang gusto mo nang, tanong ka na lang, bakit sila meron, ako wala? Ginagawa ko naman ang lahat. Bakit hanggang ngayon yung pamilya ko nagsasuffer? Yan. Bakit ako, wala naman akong kwan, ba't ako nagkasakit? O nakaranas ng ganito? Well, those are the desert places in our hearts na kung saan parang wala ang Diyos. Pero kung marunong tayong mag-focus at makinig kay Lord, straight natin lahat ang daan, nandun ang Diyos pala. Doon pala siya malakas, doon pala siya dumarating. Hindi siya dumarating sa mga akala natin sila yung magliligtas na paghandaan ng Diyos, pero hindi. Kahit sa desert time natin, sa buhay natin, nandun ang Diyos. So, ang tanong, may mga ginagamit ang Diyos ng mga Juan Bautista sa ating buhay. Sila yung mga pinapadala ng Diyos na magpapaalala sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Kunwari, community na lang, hindi tumitigil ang Diyos na ang community natin ay gagamitin niya para ipaalala sa atin na, oy, hanggang dyan ka na lang, huwag kang sosobra, huwag mo nang gawin yan. Kung marunong lang tayo makinig lagi sa mga bulong ng Diyos, ay nandun yung kanyang paggabay. Madaling sa social media, madaling unfollow yung mga taong ayaw natin. Yung ayaw nating marinig yung mga sinasabi nila. Minsan namimili tayo ng, kunwari sa Facebook, di ba? May mga friends tayo na, yun dapat, hindi ko makita yung mga post niya. Madaling i-unfollow yung mga yun. Kaya lang, kung minsan, kung maging open ka lang, huwag kang maging bias, bayaan mo lang na kahit ano yung sabihin nila, kahit nakakasakit man na pagtuturo, pagtutuwid, kung maging open ka lang, be humble lang na, makikita mo, nandun pa rin ang Diyos. Nandun pa rin ang Diyos. Gagamitin niya pa rin sila na ipaalala sa atin kung ano tayo. Diba? Kumare, yung taong yun ay mayabang magsalita, mayabang magsabi sa social media, ganyan. Kung ikaw ay galit doon, meron ka pa rin noon. Meron ka ding yabang. Pero kung sabi nga nila, matatanggap mo yung taong yun as is siya, at pagdarasal mo na, kawawa naman siya, hindi niya alam yung dapat, ganyan. Then nandun na yung compassion mo sa puso mo, na hindi na ikaw yung kagaya niya. Merong mas alam mo na yung makakabuti, alam mo na yung gusto ni Lord na gawin mo. Na, kung baga sa level ng pananampalataya mo ay mas malalim ka na, at yun ang pasalamatan mo rin sa Diyos dahil hindi ka binibitawan ng Diyos. Ngayon, pupunta ka na naman sa ibang aspeto. May mga taong sa social media walang ginawa kundi magalit, magmura sa social media, ganyan. At pinapatulan mo, ganun ka na rin, ganun ka pa rin. So, pagdarasal mo na naman, Lord, sana hindi ako maging ganun. Ayan. So, maraming bagay ang Diyos na kumakausap sa atin. Ano pa yung mga John the Baptist natin? Yung mga siguro, ako, John the Baptist ko, yung mga parents ko, mula nung bata. Ang nanay ko, madasalin. Ang tatay ko, nagtrabaho sa simbahan. Naging secretary siya ng Paris Priest, ganyan. So, malapit sa simbahan. Sila malapit sa simbahan. Siguro, sila yung mga talagang nagmulat sa amin, sa akin na laging nakaangkla sa simbahan. Nakaangkla. Yan.
Sila yung nagpakilala sa akin. Sila nagpakita na kailangan ang Diyos sa buhay. So, tayo, sino yung kayo? Meron kayong siguradong mga one Bautista. Maaaring isang speaker natin sa Lamplac na every time nakikinig ka doon sa kanya, nabibless ka, kinakausap ka ni Lord, ganyan. So, marami. Balikan mo lang sino yung mga yan at pasalamatan mo kay Lord. Sila yung mga Juan Bautista sa buhay. So ngayong Pasko, ngayong Christmas, sa pagse-celebrate natin, magandang gumawa tayo ng mabuting bagay, mabuting gawa. Christmas is a reason to do good things. Kung hindi mo nagagawa, siguro ngayon hindi natin nagagawa, ngayon yung simulan natin muli na gumawa ng mabuti. Ngayon, pagtatawanan ka ng iba, napakabuti mo naman. Ganyan. Pagtatawanan tayo, ang sabi lang natin ay, kasi Pasko eh. Kasi Pasko. Magpapasko kasi. So, pag nasimulan natin ng gano'n, gumawa ng mabuti, siguradong tuloy-tuloy na magawa natin yung kabutihan para sa iba. At yung paalala ng Diyos sa atin ay yung pagsisihan. Sabi ni Juan Bautista, pagsisihan at talikdan. Kailangan tanggapin natin na tayo ay may kailangang baguhin din ngayong Christmas, ngayong Advent. Yun ang pinaka-importante, yung aminin eh. Lord, meron pa eh. Meron pa akong dapat tanggalin eh. Ako, lagi kong sinasabi, Lord, meron pa eh. Marami pa, Lord. Kaya tulungan mo ako. Pag inamin natin na meron pa, at sinabi mo, tulungan mo ako, a sign of humility, a sign of powerless ka. At bibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan na magbago. Huwag tayong manatili kung sa mga bisyo natin, sa mga maling gawa, maling ugali, maling iniisip. Yan. Hindi huwag nating payagan na manatili. Kailangan merong pagbabago, makapag-move on na tinatawag. Gumawa ng mabuti. At isa pa na sinabi ni Juan Bautista, sinisigaw niya pag pag tayo ay nagbabago, kailangan magpabinyag. Ibig sabihin ng magpabinyag, magpabautismo ay dito yung tinatawag na be a Christian, bumalik tayo sa pagiging Kristo. Balik tayo kay Kristo. Yung way of life natin, our way of life should not prevent us for God's coming into our life. Yung bang kaya sinabi ni Juan Bautista na magpabinyag ibig sabihin be a true Christian. Ano ba yung pagiging Kristiyano, di ba? Yung pagiging Kristiyano laging ang Diyos ang pinaka-importante. Laging ang Diyos ang mahalaga. Ngayong Pasko, siya ang ating pinakamahalaga na birthday celebrant. So, pagsisihan at magpabinyag, sabi niya. So, ngayong Advent, muli ay nagpapaalala ang Diyos sa atin na we need to magkaroon ng real conversion, yung pagbabago, real conversion ng puso natin. Hindi lang New Year. Sinisip natin, ay matagal pa, isang buwan pa, New Year. Pero sa totoo lang, ngayon talaga ngayon na Ngayon na yung isa-isahin natin ano yung mga dapat mawala sa buhay natin. Ano pa yung pag yung buhay natin ay mamuhay ng simple. Wag maging komplikado yung buhay natin para ma-enjoy natin ang buhay. Pag masyadong komplikado kasi, yung marami tayong pangarap, marami tayong iniisip, lalo nawawalan na ang Diyos sa mga ginagawa natin. Lagi na lang yung gusto natin. Ay, ito maganda. Hindi lahat ng maganda ay gusto ni Lord. Yung gusto natin, nakala natin maganda. Hindi. Tanungin natin si Lord, Lord, gusto mo ba ito? Kasi hindi lahat ng mabuti ay gusto ni Lord. So, gawin nating simple yung ating pagsunod, yung ating paglingkod kay Lord. And isa pa, yung the Lord should shine in our life. Yung
yung pananampalataya natin. Yung humility natin. Shine in humility na tinatawag. Shine, Jesus, shine. Ganon. Na ang lagi nakikita ay yung kababaang loob natin para makita ang Diyos. Kung walang kababang loob, imposible na makita ang Diyos. Pag mayabang tayo, imposible na makita ang Diyos. Laging tatalikod ang tao. Laging hindi nakikita ang Diyos sa buhay natin. So, ito yung paalala ng Diyos sa atin ngayong gabi na tanggalin natin yung mga sagabal sa puso natin, sa buhay natin. Make straight, sabi ni Juan Bautista, ituwid natin ang daan para makapasok ang Diyos, para makapasok ang biyaya ng Diyos. Pangalawa ay yung pagtalikod natin sa ating mga kasalanan, yung ating mga pagkukulang. At tingin natin kay Lord na samahan tayo. At isa pa na huli na hinihingi niya sa atin ay maging Juan Bautista rin tayo. Hindi lang tayo nakakaroon ng Juan Bautista sa buhay, kundi tayo rin ay dapat maging Juan Bautista. Na maghanda para sa pagdating ng Diyos. God wants us to be a prophet also. Yeah. God wants us to be prophets para madala natin yung iba mailapit sa Diyos. Para maging daluyan din tayo ng biyaya ng Diyos. So, the Lord still desires to come to many, and He needs us. He needs prophets to prepare the way para sa Kanyang pagdating. Para sa Kanyang grasya. So, sana ang tugon natin ay, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. We need to respond generously lagi. Yung calling niya. Na maging Juan Bautista tayo lagi. Na sa mga disyerto, sa mga taong may disyerto sa buhay, sa mga taong nakakaranas ng walang buhay, nakakaranas ng kahirapan, ang init, ng lamig sa pananampalataya. Nandun tayo na Juan Bautista na nagpapaalala sa kanila na doon na i-encounter ang Diyos. Pag tayo ay bagsak na bagsak, pag tayo may pagsubok sa buhay, doon natin na-encounter ang Diyos. So, sana, nawa, ngayong gabi ay muli kinausap tayo ng Diyos. Ngayong araw na ito na pinaalala sa atin ng buhay natin na hindi lamang para sa atin, kundi para din sa iba, para sa Diyos lalo na. So, let's continue to pray na anuman yung kailangan nating gawin ay samahan tayo ni Lord. Let's close this sharing with short prayer again. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.